pa marunong magdasal. Lumuwas ng Maynila si Basilio upang kunin ang kanyang natipong kwarta upang maitubos si Huli. Nagsaya ang mga praile dahil sa pagkapanalo nila sa usapin laban kay Cabezang Tales. Sinamantala nila ang pagkakabihag dito upang ipagkaloob sa iba ang lupain nito. Nakituloy ang mag-aalahas na si Simon sa bahay ni Cabezang Tales. Sa kabila ng paghihikahos ay hindi pa rin nalimutan ni Cabezang Tales ang kaugaliang Pilipino kaya't hindi magkakantatuto sa pagtanggap sa pangunahing dayuhan. Dumating sa bahay ni Cabezang Tales ang mga mamamayan ng San Diego at Yani upang bumili ng alahas kay Simon. Yung marahil ng mga alas o pangkaraniwan o mga buhat lamang. Siya nga po, mga brilyante, natatantang brilyante, mga bato sa ulo. Marahil naman at ako'y may mga matatandang alas. Mayroon po akong mga kwintas ni Cleopatra, mga sadyang nakuha ng mga piramid, mga singsing ng mga senador, at mga ginawang taga-Roma na natagpuan sa mga buho ng mga pantay. Ay ang mga pinadala ni Anibal pagkatapos ng labanan sa Cannes. Bukod dyan, magdala din ako ng halagang bilang ng mga babae taga-Roma. Bawat isa ay pumili ng kanya-kanyang naibigan. May kumuha ng singsing, may kumuha ng relos, at may kumuha ng agnos. Si Kapitana Tika ay bumili ng agnos. Si Sinang ay isang pares ng hikaw. Si Kapitan Basilio ay isang kairel para sa alperes, isang pares ng hikaw para sa kura, at iba pang bagay na panghandog. Nakipagpalitan din si Simon sa mga lumang alahas ng mga taga-baryo. Lahat ay bumili maliban kay Cabezang Tales. Kayo, wala ba yung ipang bibili? Bili ng lahat ang mga alas ng aking mga anak. Natira ay wala ng gaanong halaga. Ang agnos ni Maria Clara, iyon ang agnos ng may brilyante at esmeralda. Matapos mahalughog ang maraming kahon ay natagpuan ang hiyas. Sinuri ito ng mabuti ni Simon na makailang isira at bukas iyon ang agnos na suot ni Maria Clara noong pista ng San Diego. Ibig ko ang pangyayari. Magkano po ito ipagbibili ninyo? Nagkamot ng ulo si Cabezang Tales na hindi alam ang gagawin. Naiibigan ko ang agnos na ito. Tatanggapin ba ninyo ng 100 o 500 piso? Kung ako'y pahintulutan ninyo, pupunta ako sa bayan upang itanong sa aking anak. Babalik ako bago dumilim. Ngunit habang papaalis si Cabezang Tales, natanang niya ang praileng tagapangasiwa ng lupa kasama ang lalaking nagmamay-ari ngayon ng kanyang lupain. Nagtatawanan ang dalawa. Sa kanyang galit, sinundan niya ang dalawa patungo sa kanyang bukirin. Kinaumagahan, wala si Cabezang Tales. Gayon din ang revolver ni Simon. Ang naroon ay ang agnos at sulas ni Cabezang Tales na humihingi ng tawad dahil sa pagnanakaw niya ng revolver. Ayon sa sulat, sasama na ang mga tulisan ni Cabezang Tales noong gabing iyon. Kumalat sa bayan ang balitang namatay ang praile, tagapangasiwa ng lupa at ang bagong may-ari ng lupain ni Cabezang Tales at ang asawa nito. At sa wakas, natagpuan ko rin ang aking hinahanap. Abelaid, tabang Abelaid. Give the Lord. Kagat yung light, agat light. Gagaga.
Anak ko kundi ilalim sa may ano ra, sa may negros.